Dati wala akong idea sa offload talaga. Wala akong napapanood na video dati na na-offload kaya wala din akong idea. So, kaya naman shinare ko talaga itong experience ko kasi I think nung na-experience ko talaga sa second inspection, kasi hindi naman talaga mag-isa, marami kayo doon sa second inspection and yung iba habang ini-interview umiiyak na, meaning alam niyo yun, merong documents na hinanap sa kanila na hindi nila mai-provide na yun yung magiging reason na ma-offload. So medyo very traumatic po na experience talaga ang ma-offload. Hello everyone, my name is Hanily Trudes. Welcome and welcome back to my channel. Hindi ko talaga makakalimutan yung very traumatic experience ko dati sa Philippine Immigration nung na-offload po ako. So, ang purpose po ng travel ko nun ay to meet my long distance boyfriend, kasi boyfriend ko pa siya noon, na husband ko na siya ngayon. So, long distance boyfriend ko siya dati nung mag-meet kami sa Maldives for the first time. Actually, ang plano talaga namin sana nun ay siya yung mag-visit sa akin sa Philippines. Pero kasi nga, fresh pa ang pandemic that time. And close pa ang Philippines noon for foreign tourists. Hindi pa sila makakapasok sa Pilipinas nung time na yon. Kaya ayun, nag-decide kami na sa Maldives magkita kasi nung time din na yun, kaka-open lang ng Maldives and I think medyo konti lang yung mga country na nag-o-open for tourism and isa na yung Maldives. So, yun yung napili namin. Ayun na, nung flight ko na dapat, dineclare ko sa Philippine Immigration na, ayun nga, magmi-meet kami ng German boyfriend ko and mag-stay ako sa Maldives for 8 nights. So, nung time na yon, nung flight ko na yon, dumaan ako sa second inspection and ayun nga, sa na-mention ko sa last videos ko na kapag dadaan sa second inspection, expect nyo na maraming tanong and also expect nyo na maghahanap sila ng mga documents, supporting documents. And ayun nga, tinanong din ako kung ilang years na kaming magka-relasyon. And then sabi ko, 1 year and 5 months. Kasi ayun nga, 1 year and 5 months kami that time nung magkikita pa lang kami. And then after sa mga questions, and then that time din hindi ako hindi ako ready talaga. I am not ready kasi hindi ako nagre-research nung time na yon. Yun talaga yung lesson na natutunan ko that time na dapat kapag magta-travel tayo, for example, for the first time, kailangan mag-research tayo kung ano-ano ba yung mga documents na dapat dalhin. So, ayun nga, nung time na yon wala akong dala na proof of relationship namin. Wala akong printed copies. So, ang ginawa ko, ang pinakita ko is yung WhatsApp conversation namin sa phone ko talaga. Yung phone ko yung pinakita ko sa immigration officer and then nag-scroll up and down lang siya sa WhatsApp conversation namin. And then after nung mga questions niya, the last moment ay hinanapan niya ako ng CFO Guidance and Counseling Certificate. So that time, actually, meron akong idea sa CFO, pero akala ko yung CFO ay para lang sa mga magpapakasal na or spouse na ng foreign national partner and then magma-migrate na sa ibang bansa. Yun yung idea ko sa CFO. And then, ayun, sinabi ko sa officer na, "Sir, akala ko yung CFO ay para lang sa mga magpapakasal na. Magtuturis lang naman kami sa Maldives. Magkikita pa lang po kami doon." And sabi niya, as long as meron daw na foreign national partner na imi-meet sa ibang bansa, maghahanap sila ng CFO Guidance and Counseling Certificate. So actually, case by case basis din po. Meron din pong mga nakaalis na hindi hinanapan ng CFO GCC. So hindi ko alam kung ano ba talaga yung tinitingnan nila na hahanapan ng CFO GCP.
Hindi ko na alam kasi marami ding nagko-comment sa videos ko na hindi sila hinanapan kahit na first time pa nilang mag-meet o kaya naman usually yung mga hindi hinanapan ay ah, medyo frequent traveler na magkasama sila ng foreign partner nila. Siguro sa case ko naman ay dahil first time pa namin na magkikita, never met pa talaga, kaya siguro hinanapan ako ng CFO GCP. Pero actually, in my experience, mas okay din na kumuha na ako ng GCP that time na hinanapan nila ako kasi uh, the second time na nag-travel ako to dito sa Germany for the first time din, pero second time na namin na mag-meet. So, ang purpose ulit ng travel ko nun ay mag-reunite kami dito sa Germany after sa Maldives. So, that time din na travel ko, hinanapan ulit ako ng CFO Guidance and Counseling Certificate. And yung CFO na nakuha ko nung nag-travel ako to Maldives, yun din po yung pinakita ko nung nag-travel ako dito to Germany. So, hindi na kailangan na kumuha pa ulit kasi yung CFO Guidance and Counseling Certificate ay wala po siyang expiration. Magagamit natin siya hanggang sa magpakasal tayo sa foreign partner natin, hanggang sa mag-migrate tayo sa ibang bansa. Yun din po yung pwede nating ipakita sa Philippine Immigration. So, ito yung slip na binigay ng immigration officer nung na-offload ako. Meaning, kapag meron po tayo nitong slip na to, kung ano yung requirements na sinulat nila dyan, yan po yung dapat nating ipakita kapag magta-travel ulit tayo with the same purpose of travel. And ayun nga yung ginawa ko. After ko na-offload, kinomplay ko itong CFO Guidance and Counseling Certificate. And then nung nakuha ko na yung certificate, nag-flight agad ako to Maldives again. So I think after 4 days, bago ako nakapag-flight ulit. Kaya naman yung 8 nights namin, naging 4 nights na lang siya. 4 nights lang kaming nagkasama sa Maldives nung time na yon. But it's fine kasi yung purpose din talaga nun ay dapat mag-meet kami para the next time na mag-flight ako to Germany, meron kaming genuine na proof of relationship kasi nag-meet na kami, 'di ba? So, nung time na yon, after sa Maldives, nag-apply agad ako ng visit visa to Germany and na-approve naman din siya agad. Kasi nga meron kaming pictures together na nag-meet na talaga kami, hindi lang yung relationship namin ay hindi lang sa chat o kaya online, mga ganon. So, na-approve agad yung visit visa application ko. So, nung na-offload po ako sa Philippine Immigration, that time, yung partner ko ang bumili ng ticket, siya din yung nag-book ng hotel namin. So, for short, siya yung sponsor ng travel ko that time. So, ito yung mga requirements na dala-dala ko nung time na yun, nung na-offload ako. Passport, return ticket, hotel booking, and travel insurance. So, walang visa kasi visa-free po tayo sa Maldives. And ayun nga, wala akong dalang printed copy ng proof of relationship namin. Kaya yung phone ko na lang yung pinakita ko sa immigration officer. Pinatingnan ko na lang sa kanya yung WhatsApp conversation namin. Kaya naman ay advise po na magdala po kayo ng mga printed copies ng documents niyo para hindi niyo na kailangang ibigay yung phone niyo mismo sa immigration officer para sila yung mag-scroll ng conversation. No, mas okay talaga na meron tayong printed copies. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung mga offload slip na natanggap ng mga kababayan natin na na-offload din dati. So, ito yung mga requirements na hinanap sa immigration officer sa kanila nung na-offload po sila. So, first na offload slip ng kababayan natin. Ito, yung purpose din ng travel niya ay makikipag-meet sa foreign national BF niya. And ito po yung hinanap sa kanya, Affidavit of Support and Guarantee from BF, yung name niya ng BF niya, authenticated by Philippine Embassy. So, original, nakalagay din po dyan, original, meaning original yung kailangan. And then, second is CFO certificate. And then next is copy of BF's passport bio page and itinerary Denmark to Thailand.
So, itinerary meaning yung ticket ng BF niya from Denmark to Thailand. So, hinanap din siya ng Philippine Immigration. Also, yung copy ng passport ng BF niya. Meaning, yung destination nila ay sa Thailand sana. So, na-offload siya and ito yung mga documents na hinanap sa kanya. And then next, ito naman. Ito naman, makikipag-meet din sa foreign boyfriend to Thailand din. So, ito yung mga documents na hinanap nung na-offload siya. First ay authenticated affidavit of support and guarantee from boyfriend, duly certified by Philippine Embassy. And then second is CFO GCP or CFO Guidance and Counseling Certificate. And then third is proof of relationship, photos, conversation, and remittances. And then fourth is travel itinerary of boyfriend from Switzerland to Thailand and then Thailand to Switzerland. So, hinanap din sa kanya yung ticket, round trip ticket ng boyfriend niya, yung proof of relationship nila, like photos nila, conversation, and remittances, and then CFO certificate, and also affidavit of support and guarantee from boyfriend. And then, ayun nga, kapag nagre-required yung immigration ng affidavit of support and guarantee, kailangan po ay authenticated siya sa Philippine Embassy. Doon kung saan man yung sponsor nyo or yung boyfriend nyo. And then last, ito po is employed siya sa Philippines. So, ito yung hinanap ng immigration sa kanya, yung mga naka-check dyan. Yan yung financial capacity. So, first is company ID, certificate of employment and compensation with ID copy of signatory, and then certification of approval, leave of absence, and then pay slip for the past 6 months, and yung mga naka-check previous ITR or latest income tax return, and then bank certificate with average of savings last 3 months. So, dapat kapag mag-present tayo ng bank certificate, make sure na meron tayong enough savings doon for the last 3 months. So, yun po yung hinanap sa kababayan natin na employed. Na-offload siya and then ayan yung slip na binigay ng immigration officer sa kanya na kailangan niyang i-comply para makapag-flight siya in the future kung gusto niyang mag-flight ulit. So, ayun po yung mga offload slip ng mga kababayan natin na na-offload din before. So, kapag na-offload po tayo and naka-receive tayo ng slip na ganun na may mga nakalagay ng mga requirements, meaning kapag na-comply po natin yan lahat, makakapag-flight po tayo. I-allow na po nila tayo na mag-flight kapag nakompleto natin yung requirements na nakasulat sa slip. And kapag hindi naman siya complete, possible na hindi ulit tayo makakapag-flight, ma-offload ulit tayo. Kaya dapat kapag meron tayong slip na nakuha galing sa Philippine Immigration, kailangan po natin yun kumpletuhin. And wag niyo pong walain yung slip kasi pwede niyo po yung ipakita kapag mag-flight ulit kayo to prove na yun lang yung mga documents na hinanap nila and hindi na sila maghahanap pa ng iba. Mas okay na wag niyong walain yun. Actually, okay lang naman siya na mawala. Basta na-comply niyo lang din talaga yung mga requirements na yun. Kasi possible na meron silang record kung ano yung reason ng offload mo, kung ano yung mga documents na hinanap nila. Possible na meron silang kopya nun kasi kinukuha nila yun and nire-record nila yun. Huwag kayong mag-alala na baka ma-offload ulit kayo. Once na ma-comply nyo lahat yun, meron pong high chance na makapag-flight ulit tayo. Kasi yun po yung nangyari sa akin. Kinomply ko lang yung CFO Guidance and Counseling Certificate. Pinakita ko yung slip sa immigration officer na yun lang yung hinanap sa akin. And nakapag-flight po ulit ako the next time na nag-flight ako. So, wag po kayong matakot na mag-travel dahil lang napanood nyo yung mga experiences ng mga kababayan nating na-offload like me, na na-offload din. Huwag niyong isipin na baka mangyari din sa inyo. So, ang gagawin niyo na lang ay mag-research kung ano ba yung mga requirements sa destination niyo and also kung
kaya nyo namang i-comply, for example, the same situation tayo, the same case tayo na makikipag-meet sa foreign national partner natin sa ibang bansa for the first time. So, kung kaya nyo naman na i-comply yung CFO Guidance and Counseling Certificate, mas okay po na ma-comply nyo yun. Para at least, diba, over-prepared tayo in case na hanapin ng Philippine Immigration, meron agad tayong maipakita sa kanila and walang chance na i-offload tayo kasi nga we are over-prepared sa mga documents. And kapag hindi naman hinanap, so much better, di ba? Kasi meaning parang overqualified kayo to travel. Meaning the immigration officer trusted you na talaga safe yung pag-travel nyo o kaya naman na-prove niyo yung genuine relationship with your boyfriend kaya hindi na sila naghanap ng mga iba pang documents. Ayun nga, case by case basis. Depende sa situation and sa case natin. So, ayun nga, yung lesson ko talaga nung na-offload ako ay dapat na kapag magta-travel tayo, we have to do research talaga. Mag-research tayo sa mga documents na possible hanapin sa Philippine Immigration and also mag-research tayo sa mga documents na kailangan sa country of destination natin. Dati wala akong idea sa offload talaga. Wala akong napapanood na video dati na na-offload, kaya wala din akong idea. So, kaya naman shinare ko talaga itong experience ko kasi I think nung na-experience ko talaga sa second inspection, kasi hindi naman talaga mag-isa, marami kayo doon sa second inspection and yung iba habang ini-interview umiiyak na, meaning alam niyo yun, merong documents na hinanap sa kanila na hindi nila ma-provide na yun yung magiging reason na ma-offload. So medyo very traumatic po na experience talaga ang ma-offload. Parang mawawalan ka na ng pag-asa. Yun talaga yung naramdaman ko that time. And kaya naman tinry ko talaga na makakuha agad, makomply yung hinanap ng immigration officer para makapag-flight ako kasi iniisip ko din na yung partner ko ay naghihintay sa Maldives mag-isa. So nakakalungkot isipin yun. Masakit. Sobrang masakit. Para na kayong nag-break up kapag na-offload. Diyos ko. Shinare ko talaga agad yung experience ko na yun kasi ayun nga, traumatic experience. Nakakalungkot kapag na-experience din ng iba. Sana kung mag-travel din kayo for the first time, mag-research po kayo muna para meron po kayong mga idea kung ano-ano yung mga documents na kailangan kapag magta-travel tayo abroad. Kasi hindi ganun kasimple kapag once na we are a Filipino na magta-travel tayo from the Philippines, hindi ganun kasimple. Pwera na lang kung we have a stable job sa Pilipinas, meron tayong magandang trabaho sa Pilipinas na may enough sahod, and then magta-travel tayo as tourist, walang problema kasi hindi ganon ka-strict ang immigration kapag employed or self-employed tayo sa Pilipinas na meron tayong enough savings na ma-prove natin yung financial capacity natin to travel. Pero kapag once hindi ganun kalaki yung sahod natin, and then aalis tayo ng ibang bansa for tourist, possible na iisipin ng immigration na magtatrabaho tayo doon kasi nga wala tayong magandang trabaho sa Pilipinas, possible na hindi na tayo babalik sa Pilipinas. 'Di ba mga ganun yung ina-avoid nila. Kaya naman mas okay na magbitbit tayo ng maraming supporting documents kapag magta-travel. And do research talaga kung ano-ano yung mga documents na kailangan. So ayun po, sana makatulong po itong video na to. And kapag meron kayong questions or clarifications, i-comment nyo lang po. And don't forget to like this video and subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye-bye.